May nakasalubong akong lalaking walang tirahan bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Namumula ang mga mata niya. Nanginginig ang boses niya. Ako ang sarili mo, 20 taon mula ngayon. Inirapan ko lang siya. Baliw. Ako, 20 taon mula ngayon. Kalokohan. Patapusin mo muna ako. Bigla niyang hinayla ang manggas ko. Sa college entrance exam, 7 araw mula ngayon. Mahuhuli ka sa akto dahil tinulungan mong mandaya si Liu Bo. Makakansela ang exam mo, si Liu Bo. Kapatid ko yun, sabay kaming lumaki. Magpapanggap si Liu Bo na mahihimatay habang nasa science exam. Para tulungan mo siyang manggupya. Huhulihin kayong dalawa ng proctor sa akto. Sisirain niya ng buong buhay mo. Baliw ka. Mahina nga si Liu Bo sa klase. Pero hinding-hindi niya gagawing magpatulong sa akin para mandaya. Tsaka, siraulo ba ko? Para isugal ang kinabukasan ko. Nakita niyang hindi ako naniniwala. Kaya may kinuha siyang lukot-lukot na exam permit mula sa loob ng damit niya. Pero ang mas nakakakilabot, may mantsa ng tinta sa kanang sulok sa ibaba ng permit. Yun yung tinta na aksidente kong napatakan kahapon. Yung exam permit na tigilan ako. Nagsimulang lumabo ang anyo niya. Paubos na ang oras ko. Tandaan mo to, huwag kang magtitiwala kay Liu Bo. Binayaran na siya. Sinong nagbayad sa kanya? Bakit? Dahil ikaw ang magiging top-notcher, makakabasag ka ng record. At may mga taong ayaw mangyari yun. Isa pa. Pagkatapos ng exam, tumaya ka sa loto. Ang mga numero ay, ano? Ang mga numero. Hindi pa siya tapos magsalita, bigla na lang siyang naglaho. Tanging ang admission ticket na lang sa kamay ko ang natira. Patunay na hindi lang guni-guni ang lahat. Tumunog ang phone ko. Chu Muyen, nasaan ka? Tara, mag-barbecue tayo. Dati, sa mga ganitong aya, siguradong mabilis akong magre-reply ng papunta na. Pero ngayon, huwag na lang. Kailangan ko pang mag-review. Natahimik siya saglit sa kabilang linya. Bakit lagi mo kong tinatanggihan itong mga nakaraang araw? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Gusto ko lang talagang maghanda para sa exam. O sige. Kung ganun, galingan mo sa college entrance exam. Pagkababa ng tawag. Parang tambol sa kaba ang dibdib ko. Normal naman ang tono ng boses ni Liu Bo. Pero bakit naman ako babalikan ng sarili ko mula sa 20 taon sa hinaharap para lang balaan ako? Xiao Yun, nakauwi ka na pala. Kumusta ang pagre-review mo ngayon? Okay lang po. Anak, hindi ka namin i-pressure ni papa mo. Gawin mo lang ang best mo, sapat na yun. Habang tinitingnan ko ang ekspresyon sa mga mukha nila na sabik pero takot na ma-pressure ako. Biglang may kumirat sa puso ko. Kung madi-disqualify nga ako dahil sa pandaraya, gaano kaya sila madidismaya? Umupo ako sa study table ko. Binuklat ko ang physics test paper ko. Nag-vibrate na naman ang phone ko. Ang class advisor naming si Teacher Ren. Chu Muyen, pumunta ka sa opisina bukas. May magandang balita ako. Anong magandang balita po? Sikreto muna. Bukas mo malalaman. Pagkababa ng tawag, lalo akong hindi mapakali. Sa ganitong pagkakataon, ano pa bang magandang balita ang pwedeng dumating? Nandito na si Chu Muyen. Umupo ka. Inayos ni Teacher Ren ang kanyang salamin. Base sa overall grades mo sa loob ng 3 taon. Nagpa siya ang eskwelahan na irekomenda ka para sa early admission interview ng Huaqing University. Pinangarap ko rin talagang makapasok sa Huaqing University. Pero hindi ko inasahan na ganito kabilis darating ang pagkakataon. Pero, may isang mahigpit na kondisyon, kailangan mong makakuha ng 680 pataas sa college entrance exam. Salamat po, Teacher Ren. Pagbubutihan ko po. Congrats, henyo. Huaqing early admission, ha? Paano mo nalaman? 3 tao lang naman ang nirekomenda sa buong batch natin. Hindi naman yan sikreto, pero malaking pressure yan, no? Paano kung pumalpak ka sa exam? Hindi mangyayari yun. Chu Muyen. Matagal na tayong magkaibigan, tol. Kung may problema ka, sabihan mo ko kagad, ha? Tumango ako. Pero ibang bagay ang nasa isip ko. Sino ba talaga ang gustong ipahamak ako? Pagdating ng hapon, mock exam. Sinadya kong pumili ng upo ang pinakamalayo kay Liu Bo. Nasa kalagitnaan na ng exam. Biglang nagtaas ng kamay si Liu Bo. Teacher, masakit po ang tiyan ko.
Tiisin mo na lang, 10 minuto na lang naman. Hindi ko na po talaga kaya. Baka may nakain akong masama noong tanghalian. Noong tumayo siya, sinadya niyang banggay ng desk ko. May isang papel na nahulog sa sahig. Malamig ko lang siyang tiningnan. Hindi man lang ako gumalaw. Halatang natigilan si Liubo. Yumuko siya at pinulot ang papel. At mabilis na lumabas ng classroom. Pagkatapos ng exam, hinarang niya ako sa hallway model. Yung papel kanina. Anong papel? Pilit siyang tumawa. Wala lang. Ah, oo nga pala. Mamayang gabi, nag-aya si Yang Sihi sa KTV. Huling get-together na natin to. Si Yang Sihi, ang class arts representative namin. At ang babaeng crush ko na sa loob ng 2 taon. Kayo na lang ang pumunta. Hindi ako sasama. Pare, ang weird mo talaga nitong mga nakaraang araw. Dati, ikaw pa yung pinaka-excited sa mga ganitong lakad, di ba? Tsaka, si Yang Sihi pa mismo ang nagsabi sa akin na isama ka. Bahagyang kumabog ang dibdib ko. Pero hindi pa rin ako pumayag. Kinagabihan, mag-isa lang ako sa classroom na nagsasagot ng mga tanong. Umilo ang cellphone ko. May mensahe mula kay Yang Sihi. Hindi ka ba talaga pupunta? May mga bagay kasi, na baka hindi ko na masabi kapag lumipas ang araw na to. Matagal akong nakatitig sa screen. Anong mga bagay? Habang nag-iisip ako kung paano magre-reply. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa classroom. May isang taong lumabas mula sa dilim. Magaling ang ginawa mo. Nailigan mong lahat ang mga patibong ni Liubo. Pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ako gustong ipahamak ni Liubo? Hindi niya gustong ipahamak ka. Ginamit lang siya ng iba. Ang tatay ni Liubo ay umutang sa isang loan shark. At binigyan sila ng isang kondisyon. Basta't masisigurado ni Liubo na babagsak ka sa college entrance exams. Patatawarin ang lahat ng utang nila. Ano? Ang anak ng pinagkakautangan niya ay kukuha rin ng exam ngayong taon. At palagi siyang nalalamangan ng grades mo. Kapag natanggal ka sa eksena, ang anak na niya ang magiging valedictorian. Kung ganoon, anong gagawin ko, model? Huwag kang bibigay. Huwag mo siyang bigyan ng kahit anong pagkakataon. Paubos na ang oras ko. May ilang bagay pa akong sasabihin sa'yo. Sa araw ng college entrance exam, bukod kay Liubo, may isa pa kang dapat bantayang maigi. Sino? Si Chen Bo. Ang proctor sa exam room nyo. Bayad siya. Sadya niyang bibigyan ng pagkakataon si Liubo. Sa science exam, hindi nagkukunwari si Liubo. Totoo siyang mahihimatay. May inihalo sila sa almusal niya. Ganito ang magiging palusot, basta't may pera na. May mga taong gagawa ng kahit anong kawalang hiyaan. Noong panahon ko kasi, naging masyado akong maawain. Nataranta ako nang makita ko siyang bumagsak. Kaya ako nahulog sa patibong nila. At isa pang huling bagay. Inaaya ka ni Yang Sihi lumabas mamayang gabi. May mahalaga talaga siyang sasabihin. Kapag hindi ka pumunta ngayon, magsisisi ka habang buhay. Aalis na siya ng bansa. Mamayang gabi. Ang araw na balak niyang magtapat sa'yo. Inabot ako ng 17 taon bago ko to naintindihan. Pagkasabi noon, nawala na naman siyang parang bula. Tiningnan ko ang oras sa phone ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Magtatapat sa akin si Yang Sihi. Minsan ka lang magiging bata. May mga pagsisisi na hindi mo na maitatama. Di ba pumunta ka sa KTV? Hinihintay kita. Kasi aalis na ako papuntang Amerika bukas. Final na yung trabaho ni Papa doon. Buong pamilya kaming aalis. Bakit di mo sinabi agad? Ayokong makaistorbo sa pag-aaral mo. Shumuyen, gusto kita. First year high school pa lang, gusto na kita. Tuwing pinapanood kitang maglaro sa court. At yung itsura mo kapag nagsasagat ka. Yang Sihi. Matagal na rin kitang gusto. Sorry. Ngayon ko pa sinabi sa'yo to. Nakadagdag lang ako sa gulo. Hindi. Salamat at sinabi mo sa akin. Hintayin mong matapos ang exam ko. Ihahatid kita sa airport. Huwag na. Baka hindi na talaga ako makaalis niyan. Galingan mo sa exam. Makapasa ka sa Huaching University. Sa hinaharap. Pupuntahan kita sa Amerika. Hihintayin kita. Pagka-uwi sa bahay, may mensahe mula kay Liubo sa phone ko. Bro, nasaan ka? Tapos na sa KTV. Kakausapin kita bukas. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan ng harapan.
Hindi ako nag-reply. Simula ngayon, ang salitang kapatid. Kalimutan na natin. Xu Muyen. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Tungkol to sa college entrance exam. Baka may magawa akong ikasasama ng loob mo. Anong bagay? May utang ang tatay ko. Ang sabi nila. Basta't siguraduhin kung babagsak ka sa college entrance exam. Mabubura na ang utang namin. Kaya anong plano mong gawin? Hindi ko alam. Xu Muyen, ayoko ka talagang ipahamak. Pero yung sa tatay ko. Magkano ba ang utang ng tatay mo? 300,000. Liu Bo, naisip mo ba? Na kapag na-disqualify ako dahil sa pandaraya, sira na ang buong buhay ko. Itinuring kitang kapatid, tapos sisirain mo ang kinabukasan ko. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Xu Muyen. Nabalitaan kong masyado kang pressured nitong mga nakaraang araw. Ayusin mo lang ang mindset mo. Kung mayroon kang anumang problema, pwede kang makipag-usap sa akin. Sir Ren. Na-finalize na po ba yung mga proctor para sa college entrance exam? Halos pinal na. Bakit? Wala naman po. Nagtatanong lang po. Narinig ko po na si Sir Chen Bo daw ang magiging proctor sa exam room 12. Yung para sa comprehensive science exam, di ba? Gusto ko pa naman sana na siya ang maging proctor. Magaling kasi siyang magturo. Exam room 12. Sakto, doon pa ako na-assign na kwarto. Mukhang yung sarili ko, 20 taon mula ngayon, ay nagsasabi pala ng totoo. Mukhang si Sir Chen Bo. Ay ako rin pala ang puntirya. Xu Muyen. Mga huling araw na lang to. Kung may tanong ka sa physics, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Galingan mo sa college entrance exam. Malaki ang tiwala ko sa iyo bilang guru mo. Alam na alam ko na ang modus operandi ng kabilang panig. Pagkatapos magsimula ng comprehensive science exam, biglang hihimatayin si Liu Bo. Habang nagkakagulo, gagawa ng paraan si Chen Bo para kay Liu Bo. Para makalapit siya sa akin. At pagkatapos, ako ang pagbibintangan nilang Nandaya. Maganda nga ang plano nila. Pero ang hindi nila alam, ay nabasa ko na ang mga barahan nila. Nag-aaral ka pa rin, Xiaoyun. Huwag kang masyadong magpuyat, kailangan mong makatulog ng sapat. Mama, paano kung? Ang sinasabi ko, paano kung? Paano kung may mangyari habang nag-college entrance exam? Anong mangyayari? Halimbawa, may mag-frame sa akin na nandadaya raw ako. Ano ka ba, anak? Kung ano-ano ang iniisip mo. Alam na alam ni mama kung anong klaseng tao ka. Kahit hindi maniwala sa'yo ang buong mundo, maniniwala si mama. Tumango ako, itong pag-asa na to ni na mama at papa. Hinding-hindi ko sila pwedeng biguin. Kinabukasan, nagkaroon ng huling mock exam sa eskwelahan. Sinadya kong tingnan ang seating arrangement. Sabi na nga ba, ako at si Liu Bo, magkasunod ang upuan. Nagkataon lang. Hindi ako naniniwala. Bago magsimula ang exam, lumingon sa akin si Liu Bo. Napakaraming kahulugan ng tingin niyang yun. Hindi ko maipaliwanag. Sa kalagitnaan ng exam, biglang nagtaas ng kamay si Liu Bo. Magpapalit po ako ng ballpen. Sinadya niyang ihulog ang ballpen sa sahig. Sakto, gamulong ito sa paanan ko. Hindi ko man lang tiningnan. Sinipa ko ng malayo ang ballpen. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Bo. Yumuko siya para pulutin ang ballpen. Mabilis siyang bumalik sa upuan niya. Pagkatapos ng exam, nilapitan niya na naman ako. Xu Muyen, gusto ko lang sanang, layuan mo ako. Isang salita lang, nilunok niya ang lahat ng iba pa niyang sasabihin. Bago ang college entrance exam, nagbigay ng study break ang school. Ang hapagkainan sa bahay, parang handa para sa Noche Buena. Punong-puno ang buong mesa, nakaupo sina mama at papa sa tapat ko, nakatingin sa akin. Kanina pa hawak ko ang chopsticks ko pero hindi ko pa rin ginagalaw. Ihahatid ka ni papa bukas. Huwag na po. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Hindi pwede, napaka-importante ng araw na to. Kailangang sumama ni mama, alam ko, pero, kaya tumango na lang ako. 9:00 pa lang ng gabi, nakahiga na ako sa kama. Gamulong ako sa isang tabi. Tapos sa kabila naman, pikit mulat ang mga mata ko. Kahit anong pilit ko, hindi ako makatulog. Biglang umilo ang screen ng phone ko. Xu Muyen, galingan mo sa college entrance exam bukas. Nag-reply ako ng ilang salita. Hintayin mo ko, pupuntahan kita. Pagkatapos, idinapa ko ang phone sa unan. At pumikit ako, para sa sarili ko. Para kina mama at papa. Para kay Yang Sihi. Ang laban bukas.
Kailangan kong manalo ng malinis. Malaki na ang ipinagbago mo. Ikaw rin, nagbago ka na. Muling naisulat ang nakaraan, kaya natural lang na magbabago rin ang hinaharap. Pero sa exam bukas, huwag ka pa ring magpapakampante. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam. Bumigat ang tono ng pananalita niya. May alas pa sila. Anong alas? Ang pagkahimatay ni Liu Bo. Unang hakbang lang yun. Ang totoong patibong, kasunod pa, sasalamantalahin ni Chen Bo ang gulo para magsingit ng cellphone sa loob ng desk mo. Cellphone. Nakasave na roon ang mga sagot para sa science exam. Mga sagot. Ang tindi, no. Kahit na hindi mo pansinin si Liu Bo, mapupunta pa rin sa'yo ang sisi. Anong gagawin ko? Simple lang. Pagpasok mo sa exam room, ang unang-una mong gawin, halugugin mo yung desk mo, mula taas hanggang baba, loob at labas. Kapag may nakita kang kahit anong kakaiba, agad kang magtaas ng kamay at i-report mo. Meron pa ba? Ito pa. Inabot niya sa akin ang isang selyadong folder. Impormasyon yan tungkol sa taong nasa likod nito. Pagkatapos ng college entrance exam, ibigay mo sa police station. Paano mo nakuha ang mga to? 17 taon. Sapat na para malaman ko ang lahat ng kabulukan. Ang nga pala, yung huling malaking tanong sa science. Si ang isagot mo. Magtiwala ka sakin. Pagkasabi niya noon, bigla na lang siyang nawala ulit. Alas 6 ng umaga. Pagtunog ng alarm, bumangon agad ako.